showing ingredients ng mga pagluluto ng chop suey. Meron din kayong nabibili na supot-supot, yun na lang ang gagamitin nyo. Pero pakikita ko rin sa iba, sa mga bago kong viewers. Ito ang ginagamit, bawang, sibuyas, bawang is garlic, sibuyas is onion, stir fry with 1 tablespoon of cooking oil. Tapos, sangkap din ng hipon. Inalis ko na yung, hiniwa ko sa gitna, inalis ko yung pinakabituka niya. Yung kasi nagpapataas ng cholesterol. Ngayon, stir fry ko to sa cooking oil with nor seasoning, original. Tapos, isa-set aside nyo yan, ilalagay nyo lang yan sa ibabaw. Itong tofu, pwedeng palagaan yung iluto instead na prituhin para yung nutrient niya hahalo sa sabaw. Bali, ang stir fry nyo, bawang, sibuyas, and then oyster sauce. Tapos, bukod ang pagprito nyo ng mushroom para mas masarap. Tapos, lalagyan nyo ng konting sabaw at lalagyan nyo ng kung ano gusto nyo, chicken pork cubes or pork cubes in case na konti lang ang nilagay nyo oyster sauce. Pero pwede na rin ito ang pinakapampalasa nyo. Ito lang. Pampahabol nyo lang yan, yung no cubes. Ngayon, hihiwain nyo uunahin nyo yung pinakamatigas. Carrots, sayote, then, ito, inaalis yung dulo nito, hinihiwa ito ng paislant. Tapos, 1/3 lang yan lalagay ko, cauliflower. Kung may broccoli kayo, pwede sa cabbage. Kung nananakit ang mga katawan nyo. Kasi ang gulay, pag kinain nyo, may mga healing properties yan. At iba't iba ang sustansyang tinataglay ng gulay. Kaya pag nanlalata kayo, mabilis kayong ma-energize. Lumalakas kayo dahil yung mga live cells niyan, mahalo sa sabaw, pag hinigop nyo, nagpo-push away ang mga dead cells, cancer cells, kaya may healing properties ang gulay. Kaya tuwing kakain kayo ng gulay, natatanggal ang panlalata nyo. Saka yung mga rayuman nyo, kakakain ng noodles na may petchen. So, mapapansin nyo, almost lahat ng recipe ko, hindi ako naglalagay ng petchen. Yan. Kung 1/3 lang ang gagamitin ko na to, mga 2 o 3 nito, 1/3 lang yan, 1/3 lang din ito. Ngayon, inaalis ko yung buto, iipon niyo yung buto para meron kayong pantanim sa backyard nyo. 1/3, yung ibang natira nito, ilalagay ko sa freezer. Ngayon, ano yung ginagamit ko para hindi maglasang plastic? Hinuhugasan ko yung mga cellophane. Basta mga kahit yung lalagyan ng damit, ng mga ganyan, na yung tunog ganyan, pwedeng ihugasan nyo yan para lang di kayo naghuhugas ng plato. Pag malinis ang pagkakahugas nyo, nawawala yung mikrobyo. Ikakat nyo na siya into cubes para sa susunod na pagluluto nyo, pwede nyo pa rin gamitin ang mga red bell peppers. Ngayon, ang red bell peppers contain vitamin C. Ngayon, yung mga pinadala ko, ito may vitamin A and vitamin C. Ngayon, ito malamang ganun din. Yung green may vitamin C, pero walang vitamin A. Kaya, bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, bisitahin nyo rin at babasahin nyo sa mga description ko kasi isinishare ko din yung mga natutuhan ko sa food and nutrition pro na natutuhan ko dito nung nag-aaral ako. Ngayon, tumatagal yan sa freezer kapag nilalagay nyo yan. Nuhugasan nyo, lalagay nyo sa mga cellophane. Siyempre, lilinisin nyo muna yung mga cellophane, kaya huwag kayong magtatapon ng mga cellophane na mga tumutunog kasi mas mahusay yung kaysa sa mga plastic lang.
Ang plastic kasi pag tumagal sa freezer, naglalasang plastic. Pero mga cellophane, recommended na yun ang gagamit yung pantakip pag nilalagay yung mga vegetable na natira sa ref. May mga vegetable naman kagaya nito. Iboboil nyo, lulutuin nyo kaagad. Kasi kapag lagay nyo sa ref yan, syempre naaalis na yung freshness. Unlike ito, kasi ito pwedeng i-overcook. Ngayon, mahusay din gagamit kayo ng cornstarch, pampalapot mga 1 kutsara, ihalo nyo sa tubig or dilute or mix with water, pampalapot. Yung iba naman, nagpapatak ng konting toyo. It's up to you. Ganon. Kaya lang, importante sa pagluluto, tinitikman nyo. Pag napaalat, dagdagan nyo ng tubig. Pag konti pa, magdagdag kayo pampalasa. Iyan ang ginagamit kong oyster sauce, Panda. Hindi kasi lahat ng oyster sauce masarap. Okay? Be sure to click subscribe for more videos. And you don't forget to watch also my old and read the description on my old videos. Thank you for watching. See you on my next vlog.